Ang undercover boss ay hindi pinansin ng 45 minuto bago niya gulat na gulat ang buong restaurant. Abot sa rurok ang lunch rush sa Savory at Company nang pumasok si Alejandro Chen. Suot niya ang navy na jacket ng delivery na may nakasulat na Quick Deliver sa likod, lumang maong at sneakers na halatang lumana. Wala ang karaniwan niyang mamahaling suit na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Nakababa ang baseball cap niya kaya mahirap siyang makilala. Walang kahit sinong abalang tao sa restaurant ang tumingin man lang. Ang hindi nila alam, ang lalaking tahimik na nakatayo sa pintuan ay ang mismong nagtatag ng restaurant na iyon. 12 taon na ang nakalipas, binuksan ni Alejandro ang pinakaunang Savory at Company. 6 lang ang mesa noon. Ngayon, mayroon ng 43 restaurant sa buong estado. Nakita na ang mukha niya sa balita, sa mga business magazine at kahit sa billboard sa downtown. Pero dahil nakabihis siya na parang ordinaryong delivery guy, tuluyan siyang naging parang invisible sa mata ng lahat. At yun mismo ang plano. "Excuse me," sabi ni Alejandro habang lumapit sa host stand. Ang batang babae ron na ang name tag ay Josephine ay nakatitig lang sa cellphone. "Table for one?" tanong niya. Nang hindi man lang tumitingin, sagot ni Josephine, "Busy kami, maghihintay ka." "Gaano katagal?" tanong ni Alejandro. "Hindi ko alam, basta maghintay ka." Malamig niyang sagot. Walang ngiti, walang bati. Ni hindi man lang siya sinulyapan. Kumaway lang siya patungo sa waiting area kung saan 3 customer na ang kanina pa naghihintay at tumitingin na sa oras. Tumango si Alejandro at tumabi. Inilabas niya ang cellphone at nagkunwaring nagsu-scroll habang pinagmamasdan ng lahat sa paligid. May 2 server ang dumaan na may dalang pagkain, nagtatawanan tungkol sa kung anong nakita nila online. May matangkad na manager na slick ang buhok na nakatayo malapit sa bar. Ang name tag niya, Richard. Nakapulupot ang braso at nagmamasid sa paligid na parang security guard, hindi parang taong responsable sa kasiyahan ng customer. Lumipas ang 5 minuto, 10. Pumasok ang isang mag-asawang mukhang may kaya. Kumikinang ang alahas ng babae sa ilaw. Biglang bumait si Josephine. "Good afternoon, table for 2. Sabi niya na may ngiti. Agad niyang kinuha ang mga menu at inihatid sila sa pinakamagandang booth, sa tabi mismo ng bintana. Napansin ni Alejandro na ang couple na dumating pagkatapos niya ay naupuan na agad, habang ang iba pang mas matagal nang naghihintay ay nalilito. Isang lalaking naka-construction vest ang umiling na lang at tumingin sa sahig. Lumipas ang oras, ang 15 ay naging 20. Tapos 30. Nanikip ang panga ni Alejandro pero hindi siya nagsalita, hindi siya nagpunta roon para gumawa ng eksena. Nandoon siya para makita ang katotohanan, kung ano na ang naging takbo ng restaurant kapag walang nakakakilala sa kanya. Sa wakas, may server na dumating sa waiting area, si Marisol, na may pink na streaks sa buhok. "Ilan?" tanong niya. "Ako lang," sagot ni Alejandro. Napabuntong hininga siya na parang napakahirap ng hinihingi ni Alejandro. "Sumunod ka," sabi niya, at dinala siya sa maliit na mesa malapit sa pintuan ng kusina, pinakamasamang upuan sa buong lugar. Halatang para iyon sa mga customer na ayaw nilang patagalin. Tuwing bumubukas ang pinto, bumubuga ang mainit na hangin at maririnig ang ingay ng mga pinggan. Ibinagsak ni Marisol ang menu sa mesa ng walang salita at umalis. Umupo si Alejandro at naghintay. Pinanood niya ang mga server na paulit-ulit na dumaraan sa tabi ng mesa niya. May ibang tumitingin sa kanya pero tuloy lang sa paglakad. Ang iba, parang hindi siya nakikita. Nakita niya si Marisol na nakikipagkwentuhan sa grupo ng mga estudyante, tumatawa, tapos tumutulong sa pamilyang may mga bata. Pero hindi man lang siya bumalik sa mesa ni Alejandro. Lumipas ang 20 minuto. Walang nag-alok ng tubig. Walang nagtanong kung handa na siyang umorder.
Pagdating ng ika-40 minuto, nakita ni Alejandro si Marisol na dumaan at tinawag niya, "Excuse me, pwede ba akong babalikan kita?" Mabilis niyang sabi habang hindi humihinto, pero hindi na siya bumalik. Tumingin sa paligid si Alejandro. Ang mag-asawang dumating nang mas huli pa sa kanya ay halos tapos na sa pagkain. Ang lalaking naka-construction vest ay umalis na, halatang iritado. Si Alejandro naman ay nakaupo pa rin, hawak ang menu at wala pa ring serbisyo. Kinuyom niya ang kamay niya sa ilalim ng mesa pero pinanatili ang kontrol. Hindi ito tungkol sa ego. Tungkol ito sa pag-alam sa totoo. Sa ika-45 minuto, dumaan si Richard, ang manager. Tumingin siya mismo kay Alejandro, nagka-eye contact at naglakad lang palayo na parang wala lang. Dumiretso siya sa bar at nakipagkwentuhan sa isang empleyado tungkol sa plano nila sa weekend. Doon na napuno si Alejandro. Tahimik niyang isinara ang menu at tumayo. Gusto niyang lapitan si Richard, sabihin kung sino siya at humingi ng sagot. Pagkatapos ng lahat, ito ang kumpanya niya, pangarap niya. At nakikita niyang unti-unti itong nasisira sa harap niya, pero wala siyang sinabi. Sa halip, naglakad siya papunta sa pintuan, binuksan ito at lumabas sa maliwanag na hapon. Habang humihina ang ingay ng restaurant sa likod niya, tumayo siya sa sidewalk. Dumadaan ang mga taong nagtatawanan, may magkasintahang magkahawak kamay at mga pamilyang papunta sa parke. Tuloy lang ang mundo. Pero may nagbago. Ginawa siyang parang wala lang sa sarili niyang restaurant. Kung nangyari iyon sa kanya, ilang tao pa kaya ang nakaranas ng ganito? Ilang loyal customer ang umalis na masama ang loob? Ilan ang hindi na bumalik? Inilabas niya ang cellphone at binuksan ang calendar niya. Nag-scroll siya sa listahan ng lahat ng 43 locations. Huminto siya, saka nagsimulang mag-type. Magplano ng undercover visits, walang abiso. Random checks, ayaw pa niyang harapin ng sino man. Kung ganito kalala sa flagship location, kailangan niyang makita kung hanggang saan na kumalat ang problema. Naglakad si Alejandro papunta sa kotse niya, 2 block ang layo at sumakay. Pero hindi niya agad pinaandar. Umupo lang siya roon, nakahawak sa manibela, iniisip ang lahat ng nakita niya. 45 minuto, hindi pinansin, hindi nirerespeto, parang wala siya. At walang may pakialam, hindi si Josephine, hindi si Marisol, ni si Richard, ang manager. Huminga ng malalim si Alejandro at pinaandar ang makina. Itinayo niya ang Savory at Company sa isang prinsipyo, bawat customer ay mahalaga. Hindi dapat importante kung ano ang suot nila, gaano sila kayaman o ano ang pinagmulan nila. Lahat ay dapat tinatrato ng may kabaitan, pinagsisilbihan ng masarap na pagkain at pinaparamdam na welcome sila. Pero sa pagdaan ng panahon, nawala ang core value na iyon at determinado si Alejandro na malaman kung paano at bakit. Kinagabihan, umupo si Alejandro sa nakaparadang kotse sa tapat ng parehong restaurant. Pinapanood ang pagsisimula ng dinner shift. Mainit ang glow ng mga bintana, kaya mukhang masaya at maayos ang loob. Mula sa labas, walang makakahulaan na may mali. Nag-vibrate ang cellphone niya, mensahe mula sa asawa niya, si Lauren. "Working late again? Dinner's ready?" Tinitigan niya ang mensahe, saka nag-reply, "May biglang nangyari, uuwi rin ako agad." Hindi pa niya pwedeng sabihin, hindi pa hanggat wala pa siyang lahat ng sagot. Sa bintana, nakita niya ang huling customer na umalis. Naglinis ang mga server, nagpatong-patong ng mga upuan. Si Richard ay nasa cashier, nagbibilang ng pera. Mukha itong normal, parang isa na namang gabi sa matagumpay na restaurant. Pero hindi makalimutan ni Alejandro ang naramdaman niya kanina, ang hiya, ang pagpapabaya, at higit sa lahat, ang katotohanang walang sinuman ang nakaisip na may mali sa ginagawa nila. Para sa kanila, normal lang, business as usual. Pagbalik niya sa kotse, binuksan ni Alejandro ang laptop niya at nag-log in sa internal system ng kumpanya. Bilang founder at CEO,
Kompleto ang access niya, mga roster ng empleyado, records ng supply, feedback ng guests, pati financial performance, parehong tools na ginagamit ng mga regional manager at location supervisor. Pero may isang bagay, si Alejandro, na wala sila. Isang master login na nagbubukas ng raw data, hindi na edit, hindi na hawakan at walang kahit anong filter mula sa management. Tinype niya ang ID ng downtown branch at naghintay habang naglo-load ang screen. Unang lumabas ang customer satisfaction ratings, 4.2 out of 5 stars. Paket ang trend, mukhang maganda, kumunot ang noo ni Alejandro. Hindi iyon tugma sa mismong naranasan niya. Nag-scroll siya pababa para basahin ang mga review nitong mga nakaraang linggo. Ang mga top comment puro papuri. Ang sarap ng pagkain, ang galing ng staff. Ito ang isa sa pinakamagandang meal na natikman ko sa matagal na panahon. Top-notch ang service, babalik talaga ako. 5 bituin, paulit-ulit. Pero may mali. Pinalitan ni Alejandro ang settings mula approved reviews, papuntang all reviews. Nag-refresh ang screen at biglang bumuhos ang dos-dosenang ibang review. Ito ang mga review na hindi na nakikita ng corporate. 30 minuto kaming naghihintay, walang lumapit. Umalis kaming gutom at galit. Grabe, parang hindi kami nakita ng staff. Pinapansin lang nila kapag mukhang may pera ka, nakakadiri. 3 beses na akong sumubok, tama na. Nanikip ang kamay ni Alejandro sa gilid ng laptop. Sadyang tinanggal ang mga reklamong ito sa dashboard na ginagamit ng corporate para bantayan ang performance. Nag-click siya sa isa pang location. Ang branch na 15 milya sa Hilaga. Pareho pa rin, maganda sa public ratings. Pero iba ang totoong feedback na nakabaon sa ilalim. Mas madilim, mas nakakabahala. Bumilis ang tibok ng puso niya habang chinecheck pa niya ang ibang locations. May ilang maayos, may ilang hindi. Pero paulit-ulit lumalabas ang parehong bagay. Filtered data, itinagong kritisismo. Papuri lang ang nakikita, hindi ito glitch. Ito ay sistematikong pagtatakip. Isinara ni Alejandro ang laptop at sumandal sa upuan ng driver, nakatingin sa kisame ng kotse. Saglit niyang naisip na tumawag ng emergency meeting. Ipatawag ang mga regional managers, humingi ng paliwanag. Baka pati tanggalin agad ang ilang tao, pero alam niya na ang mangyayari. Magsosorry sila, mangangakong iimbestigahan, isisisi sa pasaway na empleyado o technical error. Sasabihin na hindi na mauulit. Tapos pagkalipas ng ilang linggo, babalik din sa dati. Hindi sapat yun. Ayaw ni Alejandro ng sorry. Kailangan niya ng hindi matututulang ebidensya, patunay na mahahawakan niya na walang makakapagpalusot. Kailangan niyang makita mismo. Binuksan niya ang secure app na para lang sa executives, ginagamit sa pag-schedule ng surprise audits, stealth visits para tingnan ang kalinisan, safety o quality ng serbisyo. Pero hindi interesado si Alejandro sa kusina o supply room. May misyon siya, makita ang katotohanan sa mata ng mga customer. Gumawa siya ng bagong audit plan. Day 2, suburban branch sa North Side. Day 3, late night location sa Westfield. Day 4, review sa corporate office. Day 6, return visit sa downtown flagship. Bawat entry ay may label na confidential at naka-assign sa peking corporate auditor. Walang makakaalam na siya iyon. Walang makakapagkunwari o makakapaghanda bago siya dumating. Gusto niya ng totoong karanasan, parehong karanasan ng bawat nagbabayad na customer. Pinaandar ni Alejandro ang kotse at umalis sa gilid ng kalsada. Habang nagmamaneho siya, tumingin siya sa salamin. Papalabo na ang ilaw ng restaurant. Naglalak na ang staff. Lahat parang normal lang. Pero ang 45 minutong pagiging invisible sa sarili niyang negosyo ay nagbago ng lahat. At ang pinaka-nakakatakot, hindi pa iyon ang pinakamasama. Ang pinakamabigat ay ang pag-realize na matagal na itong nangyayari at walang nagsabi sa kanya.
Hindi dahil wala ang data, kundi dahil may taong siniguradong hindi niya ito makikita. Napakuyom ang panga niya habang dumadaan sa tahimik na mga kalsada ng lungsod. Bukas, bibisita siya sa isa pang branch at sa susunod na araw, isa pa. Magpapatuloy siya hanggang mabunyag ang buong lawak ng problema at matukoy kung sino ang nasa likod nito. Saka lang siya kikilos. Ang susunod na punta ni Alejandro ay ang suburban branch sa north side ng bayan. Nakatago ang restaurant na ito sa pagitan ng yoga studio at cellphone repair shop sa isang maliit na shopping plaza. Kadalasan itong pinupuntahan ng mga local families, office workers at mga regular, hindi katulad ng downtown na puro business crowd. Binuksan niya ang branch na ito 4 na taon na ang nakalipas. Lagi itong maayos ang takbo, maganda ang sales, steady ang feedback, walang alarming. O iyon ang sinasabi ng reports. 11:30 ng umaga, bago pa dumagsa ang lunch wave, pumasok si Alejandro na suot pa rin ang delivery driver outfit, navy jacket, luma na jeans at baseball cap na nakababa. Bagong lugar, parehong diskarte. Ngayon, isang teenager na si Antonio ang nasa host stand. Pagkapasok ni Alejandro, ngumiti agad si Antonio at sabi, "Uy, boss, ikaw lang ngayon?" "Oo," sagot ni Alejandro. "Ayos, magaan ang bati, friendly, normal." Pero matapos ang lahat ng nakita niya, alam ni Alejandro na hindi sapat ang tingin sa ibabaw lang. "Sandali lang," sabi ni Antonio na may ngiti, sabay kuha ng menu at inakay si Alejandro papunta sa isang booth sa tabi ng bintana. Malaking improvement na iyon kumpara kahapon. Kahit papaano, ngayon may nakapansin sa kanya. "Darating agad ang server mo," sabi ni Antonio bago bumalik sa host stand. Umupo si Alejandro at tumingin-tingin sa paligid. Pareho ang itsura ng loob sa downtown branch. Parehong kahoy na mga mesa, mga framed na larawan ng sariwang gulay at prutas at malambot na ambient lighting. Pero may kakaiba sa atmosfera rito. Mas kalmado, mas hindi magulo. Wala pang 3 minuto may lumapit na server sa mesa niya. Ang name tag niya ay Nenita. "Hi po, ano po kaya ang maiinom ninyo muna?" "Tubig lang, salamat," sagot ni Alejandro. "Sige po," sabi niya na may magiliw na nangiti, tapos umalis. Tahimik na napabuntong hininga si Alejandro, baka mas maayos nga rito. Baka sa downtown lang talaga ang problema. Bumalik agad si Nenita, dala ang tubig at kinuha ang order niya. Isang simpleng burger at fries. Maayos siyang kumilos, profesional at magalang. Pero pag alis niya sa mesa, napansin ni Alejandro ang biglaang pagbabago sa kilos ni Nenita. Dumiretso siya sa isang booth kung saan may mag-asawang sobrang porma at napapalibutan ng mga mamahaling shopping bag. Nag-iba ang energy niya, mas lumaki ang ngiti niya, mas naging masigla at mas excited ang boses. "Kumusta po ang lasa? May kailangan pa po kayo? Dagdag na tinapay? Isa pang baso ng wine?" Halos hindi man lang sumagot ang mag-asawa, pero nandoon pa rin si Nenita, puno ng sigla, parang eager na eager magserbisyo. Samantala, 2 mesa lang ang layo, may matandang lalaki na nakakupas na coat na nagtaas ng kamay para tawagin ang staff. Tiningnan siya ni Nenita saglit, pero mabilis niyang ibinalik ang atensyon niya sa sosyal na mag-asawa. Ibinalik ng lalaki ang kamay niya at tahimik na naghintay. May nabuo na buhol sa sikmura ni Alejandro. Lumipas ang 10 minuto bago dumating ang burger niya. Mabilis na inilapag ni Nenita ang plato. "Enjoy po," sabi niya, pero naglalakad na ulit pabalik sa parehong mesa. Kumain si Alejandro ng dahan-dahan habang pinagmamasdan ang dining room. Halatang halata ang pattern. May batang ina na humingi ng ketchup para sa mga anak niya. Umabot ng 12 minuto bago may nagdala. May lalaking naka-construction uniform na humingi ng refill ng soda. 3 beses siyang dinaanan ni Nenita bago siya tuluyang huminto. Pero ang mag-asawang may shopping bags, hindi nila kailangang humingi ng kahit ano.
Pinanood ni Alejandro si Nenita na bumalik sa mesa nila na may refill at extra napkins. Bago pa man sila humiling, habang patapos na siyang kumain, patuloy siyang nag-obserba. Nang magbayad ang construction worker, pinroseso ni Nenita ang bayad ng walang salita, walang eye contact, walang thank you. Pero nang matapos ang sosyal na mag-asawa, bigla siyang sumaya ulit. Paulit-ulit niya silang pinasalamatan, binanggit pa ang bagong menu item na ilalabas sa susunod na linggo at inabutan sila ng special discount card para sa next visit. Parehong restaurant, parehong server, pero dalawang magkaibang klase ng pagtrato. Nag-iwan si Alejandro ng cash sa mesa at lumabas ng walang sinabi. Pagbalik sa kotse, binuksan niya ang laptop at nag-log in sa internal employee system. Hinanap niya ang profile ni Nenita. Na-hire 8 buwan na ang nakalipas. Na-transfer mula sa ibang location. Direktang nagre-report sa iisang tao, Regional Manager Richard Gonzalez. Napatigil si Alejandro. Richard, siya rin ang manager sa downtown location. Siya rin ang tumingin sa mata niya noon at dumaan lang na parang wala siyang nakita. Binuksan niya ang org chart. Si Richard ang may hawak ng 6 na locations, kasama na ang downtown at north side branch. Kinuha ni Alejandro ang customer review data ng bawat isa. Gaya ng inaasahan, paulit-ulit ang parehong pattern. Ang public dashboard puno ng magagandang rating, pero sa ilalim nito, may dose-dose ng reklamo na naka-filter at hindi nakikita. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pagkatapos, inaccess niya ang employee training records. Gusto niyang makita kung anong klaseng gabay ang natatanggap ng staff. Lahat ng restaurant sa ilalim ni Richard ay kamakailan lang nakatapos ng parehong training module. Customer prioritization na natapos, 3 buwan lang ang nakalipas. Binuksan niya ang training materials. Ang unang slide parang suntok sa dibdib. Maximize revenue per table. Focus on high-value customers. Mas malala pa ang kasunod. Tinuruan nito ang mga empleyado kung paano husgahan ang value ng customer base sa suot, paraan ng pagsasalita at spending habits. Hindi lang ito tungkol sa iilang masasamang tao. Ito ay policy. Ito ay strategy. Nakatitig si Alejandro sa screen, hindi makapaniwala. May gumawa ng training course na nagtuturo sa staff na tratuhin ng ibang tao na mas mahalaga kaysa sa iba at ipinatupad ni Richard ito sa buong sakop niya. Sinara niya ng malakas ang laptop, kumakabog ang dibdib, nanginginig ang mga kamay. Lahat ng instinct niya, sinisigaw na tawagan si Richard at harapin siya agad, hingi ng paliwanag. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Kung nagawa ito ni Richard, sino pa ang sumunod? May iba pa bang regional managers na gumagawa ng parehong sistema? Gaano kalawak na kumalat ito? Kailangan niya ng higit pa sa galit. Kailangan niya ng ebidensya. Binuksan ulit ni Alejandro ang schedule niya. Ang susunod niyang pupuntahan, ang late night location sa Westfield. Mas maliit na branch, mas kaunti ang empleyado at minimal ang oversight. Isang lugar kung saan hindi ganun kahigpit ang kapit ng management. Kung pareho ang asal doon, masusumpungan ang pinakamalalang hinala niya. Hindi lang ito kay Richard. Company-wide ito. Ang Westfield Restaurant ang pinakamaliit sa buong chain. 12 mesa lang, isang makitid na counter, at kusinang halos kasya lang ang 2 cook. Binili ito ni Alejandro, 5 taon na ang nakalipas dahil pinaalala nito sa kanya ang simula niya. Isang maliit at komportabling lugar na tumatanggap sa lahat. Isang spot para sa comfort food, mababait na mukha at mainit na kwentuhan. Pero na ngayon, bumabalik si Alejandro hindi bilang proud na founder, kundi bilang isang nag-aalalang undercover boss, umaasang hindi patuluyang nabura ang dating values niya. 9:47 minuto ng gabi nang pumasok si Alejandro sa Westfield location. 3 mesa lang ang may tao at nakadim na ang mga ilaw sa loob. Hudyat na nagsisimula na ang pag-wind down ng night shift.
Malapit sa register may nakapaskil na sulat kamay na karatula. Nagsasara kami ng alas 11 ng gabi. Ang kusina ay magsasara ng alas 10:30. Sa likod ng counter may nakaupo na batang babae, halos nasa early 20s pa lang. Mukhang pagod na pagod ang mga mata niya at ang buhok niya ay nakatali sa maluwag at medyo magulong bun. Ang name tag niya ay Isabela. "Hi," sabi niya, malamig at pagod ang tono. "Umupo ka kahit saan." Pinili ni Alejandro ang upuan sa counter, malapit para makita niya parehong kusina at ang iilang customer na natitira. Isang trucker na umiinom ng kape, isang teenage couple na naghahati sa fries, at isang babaeng naka-hospital scrubs na halatang katatapos lang ng mabigat na duty. Lumapit si Isabela at inilapag ang menu at isang baso ng tubig sa harap niya. "Magsasara na ang kusina," sabi niya. "Kung may gusto kang mainit, mag-order ka na ngayon." "Kukunin ko yung meatloaf special," sagot ni Alejandro. Mabilis niya itong isinulat, tumalikod na sana para umalis pero huminto siya. "Mashed potatoes o fries ang kasama niyan." Mashed potatoes. Tumango si Isabela ng maikli at pumasok sa kusina sa pamamagitan ng swinging door. Tahimik lang umupo si Alejandro habang ang mahinang ugong ng refrigerator at mahihinang usapan ang pumupuno sa lugar. Umalis ang trucker nang walang sinabi. Naglagay lang ng ilang bills sa mesa bago lumabas. Lumipas ang 10 minuto, bumalik si Isabela, dala ang plato at maingat niya itong inilapag. May halatang ingat sa kilos niya, hindi minamadali o bastos gaya ni Marisol 2 araw na ang nakalipas at hindi rin calculated gaya ni Nenita kahapon. "May kailangan ka pa?" itanong niya. "Ayos lang ako, salamat." Tumango siya at nagsimulang punasan ng counter ng dahan-dahan, paulit-ulit ang galaw, parang may ritmo, halos nakakakalma. Kumagat si Alejandro sa meatloaf. Nakakagulat, masarap, lalo na't gabi na at ganitong oras. "Tahimik ngayong gabi?" tanong ni Alejandro, sinusubukang magbukas ng usapan. Tumingala si Isabela, bahagyang nagulat. "Oh, mabagal talaga pag weekday. Mga 20 siguro na tao after alas 8 ng gabi, kung swerte." "Matagal ka na bang nagtatrabaho dito?" "Mga 1 taon, sagot niya habang ini-spray ang cleaner at pinupunasan ng paikot ng maayos. "Okay naman, nakakatulong pambayad ng bills." Tumango si Alejandro habang dahan-dahang ngumunguya. Hindi niya alam kung paano magtatanong pa nang hindi siya mapaghinalaan, pero hindi niya kailangan. Si Isabela na mismo ang nagpatuloy. "Mas okay dati," sabi niya, parang nakikipag-usap sa sarili. Oo, ano ang nagbago?" Sumulyap siya sa kusina, parang tinitingnan kung may nakakarinig. Abala ang cook sa paghuhugas ng pinggan, may headphones at halatang wala sa mundo. Binabaan ni Isabela ang boses. "Yung guy na nagpapatakbo rito, hindi yung owner ha, pero yung manager, dumating siya ilang buwan na ang nakalipas, dala ang bagong sistema. Sabi niya, kailangan daw maging mas matalino kami kung sino ang bibigyan ng atensyon." Napahinto si Alejandro sa kalagitnaan ng kagat. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Mukhang nagsisi si Isabela na nagsalita siya. Napakilos siya ng hindi komportable. Hindi niya sinabi ng direkta, pero ang point ay, unahin mo yung mas malaki ang gagastusin, yung mas malamang na magbigay ng mas magandang tip. At paano yung iba? Nag-atubili si Isabela tapos kinagat ang labi. "Edi, mabilis lang dapat. Kunin ang order, ihain ang pagkain, wag mag-aksaya ng oras sa pakikipagkwentuhan. Siguradong wag masyadong mag-refill ng drinks o mag-check-in palagi." Tinawag niya yon? Napapikit siya na parang naiinis, optimizing customer flow. Ibinaba ni Alejandro ang tinidor. "Ano ang pakiramdam mo tungkol doon?" Tinitigan siya ni Isabela ng ilang segundo, parang pinag-iisipan kung magiging totoo ba siya o hindi. "Kinamumuhian ko," sabi niya sa wakas. "Pumasok ako sa trabaho na to kasi gusto ko ang mga tao. Gusto ko silang kausap.
Gusto kong marinig ang kwento nila. Napabuntong hininga siya, pero ngayon inaasahan akong tignan ang tao at magdesisyon sa loob lang ng ilang segundo kung worth it ba silang pag-effortan. Umiling siya, humina ang boses. Nung isang linggo, may matandang lalaki na pumasok. Luma ang damit niya, halatang hindi siya mayaman. Umorder siya ng pinakamura namin, sopas at tinapay lang. Sinabihan ako ng manager ko na unahin ko yung grupo ng mga businessman. Tumingin si Isabela sa ibaba at parang nabasag ng kaunti ang boses niya. Kaya ginawa ko, hindi ko siya pinansin. Kumikinang na ang mga mata niya. Nang bumalik ako para tignan siya, wala na siya. Pero nagiwan siya ng $20 na tip sa $7 na bill. Sumulat siya sa resibo, "Thank you for letting me sit somewhere warm." Pinunasan niya ang mata niya gamit ang likod ng kamay. Hindi ko man lang siya kinausap, halos hindi ko man lang siya tiningnan. Pero nagpasalamat pa rin siya. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Araw-araw ko siyang naiisip, bulong ni Isabela. At naiisip ko, ilang tao pa kaya ang hindi ko napansin? Dahil lang may nagsabi sa akin na hindi sila mahalaga. Masakit ang dibdib ni Alejandro. Gusto niyang sabihin agad kung sino siya. Sabihin na hindi iyong kasalanan ni Isabela, na mabait siya at aayusin niya ang kaguluhan na ito, pero hindi pa pwede. Mukha kang taong talagang may malasakit, marahan, sabi ni Alejandro. Mas mahalaga yan kaysa sa inaakala mo. Kumurap si Isabela at ngumiti ng mabilis sabay punas ng luha. Hindi nakakabayad ng renta ang malasakit, sabi niya na parang nagbibiro, kalahating tawa, tapos kinuha niya ang walang lamang plato. Gusto mo ng dessert? Umiling si Alejandro. Hindi na, ayos lang ako. Nag-iwan si Alejandro ng $50 na tip para sa $15 na meal. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa kotse, biglang sumiklab ang pagkahilo sa kanya. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa isang realisasyon na nagpaikot ng sikmura niya. Hindi lang pala customers ang nasasaktan ng sistemang ito. Pati mga empleyado niya. Dumating siya sa company headquarters bago pa sumikat ang araw. Madilim at tahimik pa ang opisina at ang tanging tao lang sa front desk ay ang security guard sa night shift. Halos hindi man lang tumingala ang lalaki habang ini-swipe ni Alejandro ang badge niya at pumasok sa elevator. Pero hindi siya umakyat papunta sa corner office niya sa pinakamataas na palapag. Hindi ngayon. Sa halip, bumaba siya sa ikatlong palapag kung nasaan ang Data Management Department. Dito dumadaan ang lahat ng raw information, customer reviews, staff performance data, financial summaries. Kadalasan, nililinis muna at pinapaganda ang mga ito bago makarating sa senior leadership. Hindi pa kailanman kinailangan ni Alejandro pumunta sa palapag na ito. Nagtiwala siya sa mga report na dumarating sa mesa niya. Nagtiwala siya sa mga manager niya. Nagtiwala siya sa sistema, pero wala na ang tiwalang yon. In-unlock niya ang main database terminal at umupo sa harap ng screen. Ang liwanag nito ang tanging ilaw sa buong silid. Mabilis gumalaw ang mga daliri niya sa keyboard habang tinatawag niya ang raw data streams mula sa bawat store location. Unang tiningnan niya ang proseso ng review filtering. Bawat review na ipinapasa ng customer ay dumadaan muna sa automatic screening system bago lumabas sa corporate dashboard. Ayon sa opisyal na paliwanag, panghuli lang ito ng spam, paulit-ulit na posts o mga salitang bastos. Pero ang nakita ni Alejandro ay ibang-iba. May nagdagdag ng custom filtering rules at nakakaalarma ang mga ito. Rule 47, automatikong burahin ang mga review na may salitang ignored, weighted, rude, disrespectful, never coming back. Rule 51 ay suppress ang lahat ng mababang rating mula sa customers na nakatag bilang low engagement. Rule 63 ay prioritize ang positive reviews mula sa customers na gumastos ng higit $50. Nanginginig ang kamay ni Alejandro habang nag-scroll siya sa daan-daan.
o baka libu-libong nakatagong review, totoong reklamo mula sa totoong tao na ibinaon bago pa mabasa ng leadership. Binuksan niya ang audit trail para malaman kung sino ang gumawa ng filters. Modified by M. Gonzalez, Regional Manager, approved by K. Reyes, VP of Operations, napatigil si Alejandro Lucia Reyes. Siya ang kinuha niya 3 taon na ang nakalipas para mag-oversee ng regional performance. Matalino siya, pursigido at laging may resulta. Pinagkatiwalaan niya, pinromote niya, binigyan niya ng mas maraming kontrol. At ginamit nito ang tiwalang iyon para itago ang katotohanan. In-access ni Alejandro ang corporate email archive ni Lucia. Isang bagay na siya lang ang pwedeng buksan gamit ang master login at hinanap ang mga usapan ni Lucia at Richard. Ang unang email ay 4 na buwan na ang nakalipas from Richard Gonzalez to Lucia Reyes. Subject Customer Satisfaction Strategy. Lucia, naka-attach ang training module na pinag-usapan natin. Simula nang ipatupad, nakita ko ang 23% boost sa average ticket sizes. Ang sikreto ay turuan ng staff na ilagay ang energy kung saan sulit. Naglagay din ako ng review filters para alisin ang noise mula sa customers na hindi rin naman magiging long-term business. Tumaas ang dashboard scores. Sabihin mo kung gusto mong i-expand ito company-wide. Richard, nagpatuloy si Alejandro sa reply from Lucia Reyes to Richard Gonzalez. Subject RE, Customer Satisfaction Strategy. Richard, impressive ang results. Ina-approve ko ang training module para sa lahat ng regions mo. I-monitor natin ang results 1 pang quarter bago palawakin pa. Tahimik lang sa review filters, hindi na kailangan i-loop in si Alejandro maliban na lang kung magsimulang magtanong ang board. Focus siya ngayon sa expansion. Okay, nanginginig ang paningin ni Alejandro. Muli niyang binasa ang mga salita para lang siguraduhin na hindi siya nagkamali ng intindi. Tahimik lang, hindi na kailangan i-loop in si Alejandro. Ang sarili niyang VP ang sadyang nag-iwan sa kanya sa dilim. Alam nito mismo kung ano ang itinuturo ng training module, diskriminasyon base sa itsura at halagang akala nila ay dala ng customer. Pero inaprubahan pa rin. Hindi dahil tama kundi dahil maganda sa numero. Binuksan ni Alejandro ang financial reports ng mga locations ni Richard. Sa papel, mukhang success story. Tumaas ang revenue ng 18% sa nakalipas na 3 buwan. Ang filtered reviews ay parang larawan ng masayang mga customer. Bumaba ang complaints o yung mga complaints na nakalusot. Mukhang perpekto ang lahat pero alam na ni Alejandro ang totoo. Hindi galing sa mas magandang serbisyo ang paglago na iyon. Galing iyon sa pagpisil ng mas maraming pera sa customers na mukhang valuable at sa pagtaboy sa iba palabas sa lalong madaling panahon. Sunod niyang tiningnan ang employee turnover rates. Sa 6 na locations na hawak ni Richard, halos kalahati ng staff ang nag-resign o natanggal sa loob ng 6 na buwan. 47% turnover rate, halos doble ng company average. Ang efficiency standards ay sinusunog ang mga tao hanggang maubos sila. Mga taong tulad ni Isabela, tinutulak sa sukdulan o tinatanggal kapag hindi sumunod sa toxic na playbook na ito. Sinara ni Alejandro ang laptop at nanatiling tahimik sa dilim. Ibinaon niya ang ulo sa mga kamay niya. Hindi lang ito basta isang manager na pasaway at nag-shortcut. Ito ay isang planong magkakaugnay, aprobado sa pinakamataas na antas. Isang strategy na nakafocus sa panandaliang kita kapalit ng lahat ng pinaghirapan ni Alejandro, ang reputasyon ng kumpanya, ang values nito, ang mga tao nito. At ang pinakamasama, gumagana ito. Sa huling board meeting, pinuri pa si Lucia para sa operational improvements. Masaya ang investors sa tuloy-tuloy na growth. Nakapatong ang tagumpay sa panlilinlang at walang nakakita sa pagkabulok sa ilalim.
dahil hindi naman sila dapat makakita maliban kay Alejandro at natuklasan lang niya ang katotohanan, aksidente lang dahil umupo siya, hindi pinansin sa isa sa sarili niyang restaurant. Inilabas niya ang cellphone niya at tinitigan ang kalendar niya. Dapat sana bukas ang ika-5 araw, ang araw na inilaan ni Alejandro para mas palalimin pa ang paghahanap sa data. Pero ngayon, sapat na ang nakita niya. Panahon na para bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang downtown location, Sabado ng gabi, pinakaabala at pinakaimportanteng shift ng buong linggo. Bibigyan niya sila ng isa pang pagkakataon, huling pagkakataon para patunayang may nagbago. At kung wala, kung sira pa rin ang lahat, sa ika-7 araw, tatapusin niya ito, minsanan at tuluyan. Umalis si Alejandro sa opisina habang nagsisimula ng sumikat ang araw, iniwan ang kumikislap na computer screen na puno ng ebidensya. Nasa kanya na ang lahat ng katotohanan, lahat ng patunay. Kailangan na lang niyang kumpirmahin ang isang huling bagay na hindi ito kusang maayos. Laging puno ang Savory at Company tuwing Sabado ng gabi, fully booked mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Nagpapalit ang mga mesa kada 70 minuto. Kumikilos ang mga server ng mabilis at todo hataw ang kusina. Dito kumikita ng malaki. Dito nabubuo ang reputasyon o nasisira. Isang gabi itong nangangailangan ng perpekto. Alas 6:45 ng gabi, nakatayo si Alejandro sa tapat ng restaurant. Pinagmamasdan sa malalaking bintana habang nagsisimula ang rush. Nakita niya ang mga magkasintahang bihis para sa night out, mga lobo sa birthday na nakatali sa upuan, at mga magkakaibigang nagtataasan ng baso, nagtatawanan habang kumakain ng appetizers. Sa labas, perpekto ang itsura. Parang nabuhay ang pangarap na binuo niya 12 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, alam na niya ang totoo. Inayos niya ang delivery jacket niya at ibinaba pa ang cap. Parehong disguise, parehong restaurant. Pero ngayon, pumasok siya ng alam na alam niya ang nangyayari sa likod. Tumawid si Alejandro at pumasok. Agad siyang binalot ng ingay, kumakalansing na kubyertos, upbeat na musika, boses ng mga tao na sabay-sabay, parang magulong harmony ng selebrasyon at galaw. Puno ng tao ang host stand. Lahat naghihintay ng upuan. At naroon siya, si Josephine, abala sa crowd habang hawak ang tablet, tumatawag ng mga pangalan, gumagalaw ng mabilis at eksakto, mukha siyang stress pero determinado, focus na focus. Naghintay muna si Alejandro bago lumapit. "Table for one?" tanong niya. Halos hindi man lang siya tiningnan ni Josephine. 45 minutes ang hintay. Pangalan? Robert. Nag-type siya ng hindi tumitingin. "Te-text ka namin pag ready na." Tumabi si Alejandro, pumuwesto malapit sa pader kung saan kita niya ang buong front of house at agad nakita niyang nangyayari na naman. Pumasok ang isang pamilya, magulang na naka-worn jeans, 2 batang naka-soccer uniform na may damo at putik. Sinabihan sila ni Josephine na 1 oras ang hintay. Pagkalipas ng 2 minuto, may dumating na mag-asawang sobrang porma. Nagliwanag ang mukha ni Josephine. "Ay tingnan ko," sabi niya ng magiliw. Mabilis siyang tumawag sa likod, nag-tap sa screen at sa loob lang ng 5 minuto nakaupo na sila. Yung soccer family, naghihintay pa rin. Napakuyom ang panga ni Alejandro pero wala siyang sinabi. Binuksan niya ang cellphone at nagkunwaring nagsuscroll habang pinagmamasdan ng lahat. Pagkalipas ng 20 minuto, nakatanggap siya ng text, "Ready na ang table mo. Paki-check-in sa host stand." Bumalik siya kay Josephine. "Robert," tanong niya habang tinitingnan ang tablet, "follow me." Inakay siya nito sa loob ng puno at abalang dining room, lampas sa mga mesa na maingay sa tawanan, sa mga tray ng pagkain at sa mga server na nagmamadali. Tapos huminto siya. Yung parehong mesa, yung malapit sa pintuan ng kusina, pinakamaingay at pinakahindi komportabling pwesto.
yung parehong inuupuan niya 6 na araw na ang nakalipas. Darating agad yung server mo, mabilis na sabi ni Josephine sabay talikod. Umupo si Alejandro at tumingin sa paligid. Ang mag-asawang katabi niya na dumating pagkatapos niya ay may tinapay na, may tubig na at may rekomendasyon na ng wine. Nakatayo ang server nila, nakangiti, masiglang ine-explain ng specials. Sa mesa ni Alejandro isang menu lang, walang tubig, walang bati. Lumipas ang 5 minuto, tapos 10. Nagtaas siya ng kamay habang may server na dumadaan, hindi si Marisol ngayon, ibang tao. Tumingin ang server sa kanya at tuloy lang sa paglakad. 15 minuto. May isa pang server ang tumingin sa kanya. May lalapit na po sa inyo, sabi niya, tapos nawala sa kusina. 20 minuto. Nakita ni Alejandro si Richard, ang manager, naglalakad sa restaurant na parang hari. Tumatawa kasama ang mga guests sa premium tables, nag-check-in sa mga couple, nagbibigay ng firm handshake at friendly ng ngiti. Dumaan si Richard sa mesa ni Alejandro 2 beses. Parehong beses tumingin siya ng diretso kay Alejandro. Parehong beses tuloy lang siya sa lakad. Pagdating ng ika-25 minuto, may server na dumating sa wakas. Laking gulat ni Alejandro, si Antonio iyon. Siya yung host sa Northside location. Mukhang na-transfer siya kamakailan. Pasensya na sa tagal bro, sabi ni Antonio. Ano gusto mong inumin? Tubig lang, sagot ni Alejandro. Sige, balik agad ako. Mabilis bumalik si Antonio, dala ang tubig at kinuha ang order ni Alejandro. Yung parehong burger na in-order niya sa Northside branch. Pero may kakaiba sa kanya ngayong gabi. Mukha siyang balisa, lutang, paulit-ulit na lumilingon sa likod, parang may nagbabantay sa bawat galaw niya. Okay ka lang? Tanong ni Alejandro ng mahinahon. Napahinto si Antonio, hindi alam kung sasagot ba siya o hindi. Okay lang, sobrang busy lang talaga tonight. Sa wakas sabi ni Antonio, mababa at puno ng tensyon ang boses. Sobrang higpit ng manager namin tungkol sa oras sa bawat mesa, dapat mas mabilis naming naiikot ang tables. Tapos halos pabulong, lalo na yung ibang klase. Nagtaas ng kilay si Alejandro, ibang klase? Sumulyap ang mga mata ni Antonio papunta sa bar kay Richard, nakatayo ng matikas, sinusuyod ang buong restaurant na parang lawin. Hindi ko dapat sinabi yun, bulong ni Antonio. Ipapasok ko na order mo. At parang hangin bigla siyang nawala. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating ang pagkain ni Alejandro. Inilapag ni Antonio ang plato ng walang salita. Walang eye contact, walang tanong, walang follow-up. Puro mechanical na bilis lang. Kumain si Alejandro ng tahimik, pinapanood ang lahat sa paligid. Sa mesa sa tabi niya, ang sosyal na mag-asawa ay nasa pangatlong round na ng cocktails. Palaging dumadaan ang server nila, tumatawa, nakikipagkwentuhan, nagbibigay pa ng bagong rekomendasyon sa inumin. Sa kabilang banda ng restaurant, may pamilyang binigyan ng libreng pagkain matapos banggitin ng maliit na reklamo tungkol sa temperatura ng pagkain. Sa isa pang mesa, ang birthday group malapit sa bintana ay binigyan ng complimentary desserts, may kasamang kandila. Pero sa mesa ni Alejandro, wala. Walang refill ng tubig, walang nag-check-in. 3 beses siyang dinaanan ni Antonio at hindi man lang huminto. 8:47 ng gabi, natapos kumain si Alejandro. 2 oras na siyang nakaupo sa restaurant. Halos 45 minuto bago dumating ang burger niya. At ang buong natitirang gabi, halos hindi siya pinansin. Walang nagbago. 6 na araw ng tahimik na investigasyon. 4 na locations na binisita, mga email na nabooking, mga policy ng kumpanya na nalantad. Pero heto pa rin, sa puso ng restaurant na pinagmulan ng lahat, sa pinakaabala at pinakaimportanting gabi ng linggo, tuloy pa rin ang parehong diskriminasyon, parehong sirang sistema. Maayos na inilagay ni Alejandro ang napkin sa mesa at huminga ng malalim. Nanahimik siya. Binigyan niya sila ng lahat ng pagkakataon. Umasa siyang may magpapatunay na mali siya. Wala, bukas, babalik siya. Pero hindi na siya magiging invisible.
Linggo ng gabi, alas 7:15 ng gabi. Pumasok ulit si Alejandro sa downtown location sa huling pagkakataon, suot pa rin ang parehong delivery jacket at mababang cap. Gumagalaw na ang dinner rush. Humuhuni ang restaurant sa tawanan, kalansing ng kubyertos at ingay ng isang negosyong mukhang matagumpay. Buong linggo niyang inisip ang sandaling ito. Paulit-ulit niyang pinlano sa isip ano ang sasabihin niya, paano niya ito sasabihin. Pero ngayon, nakatayo siya sa pintuan ng restaurant na binuo niya mula sa wala. Isa lang ang nararamdaman niya, pagod, at isang tahimik masakit na lungkot. Sa host stand tumingala si Josephine. Dumaan lang ang tingin niya kay Alejandro, walang pagkilala. Mga 1 oras ang hintay, sabi niya. Maghihintay ako, sagot ni Alejandro. Bumalik siya sa tablet niya. Pumuwesto si Alejandro sa dati niyang spot sa tabi ng pader at nagmasid. Pareho pa rin. Ang mga guest na mukhang sosyal ay tinatanggap ng may mainit na ngiti. Ang mga pamilyang nakakaswal ay pinaghihintay. Muli itsura ang basehan ng priority. Pagkalipas ng 30 minuto, tinawag ni Josephine ang pangalan niya. Robert? Sumunod siya habang inihahatid siya nito sa pamilyar na maze ng mga mesa, puno ng taong kumakain, nagkukwentuhan, tumatawa. At muli doon siya dinala sa parehong pwesto, yung maliit na mesa malapit sa pintuan ng kusina. May lalapit sa'yo mamaya, sabi ni Josephine habang inilalapag ang menu bago umalis. Umupo si Alejandro, pinag-cruise ang mga kamay sa mesa at naghintay. Hindi na siya galit, pagod na lang siya at tapos na. Tapos na siya sa panunood na binabalwala ang core values niya. Tapos na siya sa nakikitang hinuhusgahan ng tao sa suot. Tapos na siya sa pagkitang bumabagsak ang mga empleyado sa pressure. Lumipas ang 10 minuto, walang tubig, walang bati. Sa kabilang dulo ng restaurant, nandun na naman si Richard malapit sa bar, nagsuscroll sa cellphone. Paminsan-minsan, tumitingala siya para silipin ang buong lugar, parang hari sa sariling kaharian. 15 minuto, may server na dumaan sa mesa ni Alejandro, may hawak na tray, ni hindi man lang tumingin. 20 minuto, tapos dumating si Antonio. Ulit, mas pagod pa siya kumpara kagabi. Gusot ang polo niya, mabilis ang galaw. Uy, sorry, hingal niyang sabi. Anong kukunin mo? Tubig muna, sagot ni Alejandro. Tumango si Antonio, bumalik makalipas ang ilang minuto, dala ang baso at inilabas ang notepad. Ready ka na bang umorder? Tumingin si Alejandro sa kanya. Hindi pa, pwede ba kitang tanungin muna? Nag-atubili si Antonio. Siguro, gusto mo ba magtrabaho dito? Parang may humigop ng hangin sa katawan niya sa tanong na yun. Nilingon-lingon ni Antonio ang paligid, kinakabahan. Trabaho lang to. Hindi yan ang tanong ko. Bumagsak ang balikat ni Antonio. Tingnan mo, hindi ko alam kung ano gusto mong marinig. 8 ang tables ko at literal na tinatimer ako ng manager ko. Pwede bang kunin ko na lang order mo? Matagal siyang tinitigan ni Alejandro. Hindi pa dapat lalagpas sa 25 si Antonio. May dark circle sa ilalim ng mata niya. Bahagyang nanginginig ang kamay niya. Nilalamon siya ng lugar na ito. Kukunin ko yung burger, medium, with fries. Okay? Mabilis niyang sinulat ang order at nawala ulit sa gulo. Umupo si Alejandro at naghintay. Hindi lang para sa pagkain, kundi para sa susunod na kailangang mangyari. Pagkalipas ng 35 minuto, dumating ang burger. Walang salita. Tahimik na inilapag, tapos takbo ulit si Antonio. Isang kagat lang ang ginawa ni Alejandro, tapos ibinaba niya ang tinidor at tumingin sa buong restaurant sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang batang ina na pilit tinatawag ang server habang umiiyak ang toddler niya. Walang huminto. Lumibot ang tingin ni Alejandro sa buong dining room. Nakita niya ang isang matandang mag-asawa na tahimik lang na nakaupo, matagal nang walang laman ang baso nila ng tubig, matiyagang naghihintay ng refill na hindi kailanman dumating. Nakita niya si Richard, tumatawa kasama ang grupo ng mga businessman habang nagbubuhos ng panibagong round ng mamahaling alak. Samantala nagmamadaling dumaan si Antonio,
Puno ang mga braso ng 4 na plato, hirap na hirap sumabay sa bilis. Tumayo si Alejandro, mabagal at sinadya ang galaw. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya galit, handa na siya. Sa kalmadong mga hakbang, naglakad si Alejandro papunta sa gitna ng restaurant, umiiwas sa mga mesa at mga server na biglang napatigil sa galaw. Humina ang ingay ng usapan, lumingon ang mga ulo ng tao, at pagkatapos huminto siya. "Excuse me," sabi ni Alejandro, matatag pero kalmado ang boses. "Pwede ko bang makausap ang manager?" Biglang tumahimik ang buong dining room. Tumingala ang mga tao mula sa pagkain nila, huminto ang mga server, pati ang tunog ng nagkakabangga ang baso parang napatigil sa hangin. Tumalikod si Richard mula sa bar, may bahagyang inis sa mukha. Lumapit siya na may ngiting halatang sanay at paulit-ulit na. "May problema ba?" tanong niya. Tinitigan siya ni Alejandro ng diretso. "Oo, meron." Nawala ang ngiti ni Richard. "Ano po bang problema, sir?" Hindi tinaasan ni Alejandro ang boses niya, pero malinaw itong narinig sa buong restaurant na tahimik na. "3 beses na akong kumain sa restaurant na ito nitong nakaraang linggo," panimula niya. "Sa bawat pagkakataon, hindi ako pinansin, parang itinabi lang, tinrato akong parang wala." Sumulyap si Richard sa delivery jacket ni Alejandro tapos sa kupas niyang jeans. "Siguro po may hindi pagkakaintindihan," mabilis niyang sabi. "Walang hindi pagkakaintindihan," putol ni Alejandro. "Sa unang punta ko, umupo ako sa mesa na iyon ng 45 minuto. Walang nagdala ng tubig, walang kumuha ng order ko, ni hindi man lang nila napansin na nandoon ako." Nakatutok na ang lahat ng mata sa kanila. Sinubukan ni Richard na bawiin ang kontrol. "Humihingi ako ng paumanhin kung ang experience ninyo ay hindi..." "Hindi pa ako tapos," sabi ni Alejandro. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. "Bumalik ako kahapon, pareho pa rin. At bumalik ulit ako ngayong gabi. Kaya ngayon iisa lang ang tanong ko sa iyo, Richard." Mukhang naguluhan si Richard. "Sandali, paano mo alam ang..." Inabot ni Alejandro ang cup niya at inalis ito. Pagkatapos, inunzip niya ang delivery jacket at hinayaang mahulog ito sa sahig. Sa ilalim suot niya ang isang simpleng t-shirt. Kupas na sa tagal pero malinaw pa rin. Ang orihinal na logo ng Savory at Company, yung unang disenyo na nakaprint sa pinakaunang uniform, 12 taon na ang nakalipas bago pa nagkaroon ng franchises o headlines. "Dahil," sabi ni Alejandro habang nakatitig kay Richard, "ako si Alejandro Santos. Ako ang founder. Akin ang restaurant na ito. Akin ang lahat ng 43. Namuti ang mukha ni Richard, napako, hindi makapagsalita. "At ikaw," pagpapatuloy ni Alejandro, "bumagsak ka sa pagsusulit na hindi mo man lang alam na ginagawa mo." Pagsapit ng Lunes ng umaga, kumalat na sa lahat ang video. May nag-record sa loob, ang gulat na mukha ni Richard, ang hingahan ng mga customer, at ang kalmadong boses ni Alejandro habang inihahayag kung sino siya. Bago sumikat ang araw, mahigit 250,000 na ang views. Pagsapit ng tanghali, trending na ito sa buong bansa. Undercover boss, ibinunyag ang diskriminasyon sa sarili niyang restaurant chain. CEO nagpanggap na diskubre ang totoo sa likod ng serbisyo. Restaurant owner tinanggal ang manager on the spot matapos balewalain. Pero hindi hashtags o headlines ang iniisip ni Alejandro. Alas-alas, 6 ng umaga, nakatayo siya sa loob ng ngayon ay bakanting downtown location. May nakapaskil sa pinto, pansamantalang sarado para sa retraining ng staff. "Pasensya na, mas pagbubutihin namin." May mga crew na agad na nagtatrabaho para alisin ang mga gamit. Halos wala ng laman ang dining room, maliban sa isang tao, si Lucia Reyes, ang Vice President of Operations niya. Nakatayo siya malapit sa pintuan ng kusina, nakakross ang mga braso, hindi mabasa ang ekspresyon. "Tuluyan mong isinara ang flagship location," malamig niyang sabi. "Sa isang Lunes, alam mo ba kung magkano ang nawawala sa atin?
Humarap si Alejandro sa kanya. Alam mo ba kung ilang customer na ang nawala sa atin? Sagot niya. Hindi sumagot si Lucia. Nabasa ko ang emails mo, sabi ni Alejandro. Lahat, ang training programs, ang pag-filter ng reviews, ang strategy na inaprubahan mo, yung pagtuturo sa staff na baliwalain ang customers na hindi mukhang mayaman. Nanatiling walang emosyon si Lucia. Ang training na yon, nagtaas ng revenue ng 18%. Malamig niyang sabi, tumulong akong palaguin ang negosyong ito. Nagbigay ako ng resulta. Umiling si Alejandro. Oo, nagbigay ka ng resulta, sabi niya. Pero sinira mo ang lahat ng pinundasyon ng kumpanyang ito. Nakakross pa rin ang braso ni Lucia. Hindi nagsisinungaling ang numero. Hindi rin ang tao. Mabilis na sagot ni Alejandro. Inilabas niya ang cellphone at binuksan ang mga nakatagong reviews. Daan-daan, totoong reklamo, totoong karanasan, totoong mga taong hindi pinansin, minamaliit o tuluyang nakalimutan. Ito, sabi ni Alejandro habang inilalapit ang phone sa kanya, ang mga numerong ayaw mong makita ko. Nagpatuloy siya. Nakita kong umiiyak ang isang batang babae na si Isabela dahil sa $20 tip mula sa lalaking hindi niya man lang pinansin. Nakita kong bumibigay ang mga empleyado sa presyur para maabot ang imposibleng quotas. At nakita kong tumitingin ang sarili kong manager sa customers at nagdedesisyon na hindi man lang sila karapat-dapat sa simpleng kabaitan. Kinuha ni Lucia ang phone, nag-scroll ng tahimik tapos ibinalik. Kaya ano ngayon, tanong niya, tatanggalin mo lahat? Gigibain mo ang buong kumpanya? Hindi, sagot ni Alejandro, tahimik pero matatag. Ayusin ko. Tumingin siya sa gitna ng bakanteng restaurant kung saan nagsisimula ng sumilip ang liwanag ng araw mula sa mga bintana. Wala na si Richard. Alam mo na iyon. At ikaw, nakalive ka muna hanggang sa susunod na abiso. Huminto siya sandali. Hindi negosyo natin ang diskriminasyon. Negosyo natin ang hospitality. At ngayon, magsisimula yon. Pero hindi nag-iisa si Alejandro sa pagkilos. Natukoy ko na ang 11 iba pang managers sa 8 rehiyon na nagpatupad ng kaparehong mga programa. Sabi niya ng marahan. Nanlaki ang mata ni Lucia. 11 managers? Alejandro, hindi mo pwedeng basta... Ginawa ko na, putol ni Alejandro. At simula ngayong umaga, dagdag niya habang tuluyang humarap kay Lucia, wala na silang lahat. Napatitig si Lucia sa kanya, gulat na gulat. Tinatanggal mo rin ba ako? Inaalok kita ng opsyong magbitiw, sagot ni Alejandro. Matatag ang boses pero hindi malupit. Inaprubahan mo ang mga sistemang ito, itinago mo sa akin, pinili mo ang panandaliang kita kaysa sa mga pangunahing halaga na pinagtayuan ng kumpanyang ito. Huminto siya sandali, bahagyang lumambot ang tono. Magaling ka sa trabaho mo, Lucia. Matalino ka, stratehiko, pero sa isang punto, nakalimutan mo kung bakit natin ito ginagawa. Walang sinabi si Lucia sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Sige, sabi niya, makukuha mo ang resignation ko sa mesa mo bago matapos ang araw. Tumalikod na siya para umalis, pero huminto sa may pinto. Kung may halaga man, marahan niyang sabi, akala ko tumutulong ako. Tiningnan siya ni Alejandro. Alam ko, sabi niya, at yun ang pinakamasakit na bahagi. Sumara ang pinto sa likod niya, click. Pagkalipas ng 2 linggo, tumayo si Alejandro sa harap ng buong kumpanya. Mahigit 800 empleyado mula sa 43 locations ang nakakonect sa video, puno ng mukha ang mga screen. Ang iba ay mukhang litong-lito. Ang iba ay kinakabahan. May ilan ding halatang naiinis o nasasaktan. Nagsimula si Alejandro. 2 linggo na ang nakalipas, nag-undercover ako sa sarili kong mga restaurant, sabi niya. Nagbihis akong parang delivery guy at umupo sa isang mesa tulad ng kahit sinong customer. At ako'y hindi pinansin, hindi nirespeto, pinaramdam na parang wala ako.
Huminto siya, hinayaang manatili ang bigat ng mga salita sa katahimikan. Pero ito ang totoo, hindi naman talaga tungkol sa akin. Tungkol ito sa single mom na 2 trabaho ang pinapasukan at gusto lang kumain kasama ang anak niya. Tungkol ito sa matandang mag-asawa na naka-fixed income na sinusubukang i-enjoy ang nag-iisa nilang night out. Tungkol ito sa mga teenager na nag-iipon para sa kolehiyo, na karapat-dapat sa kabaitan gaya ng kahit sino. At tayo, binigo natin sila. Tumingin siya sa dagat ng mga mukha. Marami ang biglang naging seryoso. May ilan na hindi mapakali sa upuan. Hindi ko itinayo ang Savory at Company para pigain ang bawat sentimo mula sa customers. Itinayo ko ito dahil naniniwala ako na ang lahat ay may karapatang magkaroon ng upuan sa mesa at respeto kapag naupo na sila. Tumigas ang boses niya, kaya ito ang mga pagbabagong magaganap agad. Simula ngayon, wala na ang lahat ng customer priority training. Tatanggalin ang review filters. Bawat reklamo ay babasahin, aaksyonan at gagamitin para umayos tayo. Ang sino mang empleyadong natanggal dahil sa maling efficiency standards ay iimbitahang bumalik. Huminto siya at huminga ng malalim. At may isa pang pagbabago, sabi niya. Magbibisita na ako sa mga restaurant natin ng biglaan, hindi bilang CEO, kundi bilang customer. Kung ginagawa ninyo ang best ninyo, kung tama ang trato ninyo sa tao, wala kayong dapat ikabahala. Pero kung hindi, hinayaan niyang bitin ang pangungusap. Malinaw ang mensahe at mabigat ang dating. May isang kamay na tumaas sa isa sa mga screen, si Antonio. "Oh?" tanong ni Alejandro. "Mr. Santos, paano kung magkamali kami? Paano kung pumalpak?" Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, ngumiti si Alejandro, totoong ngiti. "Kung ganon humingi ka ng tawad, matuto ka at gawin mong mas maayos sa susunod. Yun lang naman ang hinihingi ko mula pa noong una." Lumipas ang 3 buwan. Muling nagbukas ang downtown location, may bagong manager, bagong staff training at isang pader na ipinagmamalaking nagpapakita ng totoong customer stories. Lahat ng review, maganda man o pangit, walang edit. Bumaba muna ang kita sa simula. May ilang investors na nagreklamo. Pero may nangyari, bumalik ang mga customer. Dumating ulit ang mga totoong review, 5 bituin na nakuha dahil sa malasakit, hindi sa panlilinlang. Tumigil ang sunod-sunod na resignation ng empleyado. Unti-unting gumaling ang kultura at isang gabi bumalik si Alejandro sa downtown location, hindi na nakadisguise, hindi na undercover. Bilang sarili niya, nasa pintuan si Isabela na ngayon ay na-transfer mula sa Westfield branch. Ngumiti siya ng mainit. "Mr. Santos," sabi niya, "table for 1, please." Inihatid niya si Alejandro sa booth sa tabi ng bintana, ang pinakamagandang upuan sa buong lugar. Umupo si Alejandro, huminga ng malalim at tumingin sa paligid. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na niya naramdaman na parang estranghero siya sa sarili niyang negosyo. Pakiramdam niya nasa bahay siya.